Okay, good day. So pag-usapan naman natin ang HTML basics. So pagka sinabing HTML documents, lagi niyong tatandaan na maglalagay tayo ng doc type HTML sa pinakaunahan. Ibig sabihin, dinedeclare natin na ito ay yung latest version ng HTML. Then, yung pinaka-document natin ay nag-i-start ng HTML tag. So, yung start tag ito, ibig sabihin walang slash. And, nag-e-end naman siya ng slash HTML. So, ito yung closing tag. And lahat ng visible part ng ating HTML document ay nasa loob ng ating element na body. So, ganun din, may start tag sa may closing tag. Okay, so ito yung itsura ng ating HTML document. So, gaya ng sabi natin, mag-i-start palagi ng doc type HTML. Then, dahil HTML document ito, meron tayong HTML element from start tag up to end tag. Then, ang visible part dito ay yung mga nasa loob ng body, which is the heading and the paragraph. So, ano ulit ang ibig sabihin ng doc type HTML? It is a declaration, no, na ang ating HTML document ay latest version. Okay? At may di-display niya ng maayos yung lahat ng element na nilagay natin sa loob ng body dahil latest version siya. Okay? So, isang beses lang tayo naglalagay ng doc type HTML. Palaging nasa unahan. At tandaan na rin na ito ay hindi case sensitive. Okay? Pero paki-practice nyo kung ano yung nakikita ninyo sa ating presentation, yun na yung i-type ninyo sa inyong HTML document. Pagdating sa headings, ang tatandaan natin, ito ay from H1 to H6. Okay? So, ano yung pinakamalaki? Yung H1. Kaya nabanggit dito, it defines the most important heading. So, kadalasan ng web page, kapag title yan, nag-i-start tayo ng H1. Then, kapag may mga subtitle, dapat mas maliit na doon sa H1. Either gagamit na kayo ng H2 or hanggang H6. So, yun yung pinaka least important naman, yung H6. Pagka sinabi naman nating paragraph, ang ginagamit nating element or tag ay yung P. Paano naman tayo maglalagay ng link? So, dito, gumagamit tayo ng anchor element. Okay, so i-discuss ko muna yung ibig sabihin ng mga ito, then later on, magkakaroon tayo ng hands-on. So, tandaan, kapag link, anchor element ang ginagamit natin dyan. Tapos, meron na tayong gagamiting attribute. Okay. So, meron tayong anchor element. Then, nabanggit ko, meron tayong attribute na gagamitin. Ano yun? Yung href. Ibig sabihin, ito yung magiging destination ng ating link. Kapag kinlik natin yung link na yon, pupunta siya doon sa value ng ating href. Okay. Pagdating naman sa paglalagay ng image, ang ginagamit natin ay yung img na tag. Then, ganun pa rin, meron siyang attribute. Pagdating sa image, yung source, yung alt, yung width, and height. Yan yung mga kadalasang nilalagay natin sa image. Ayan, ito yung sample natin ng code para makapaglagay ng image. Okay. Kung gusto ninyo i-check yung source code ng isang web page, halimbawa,
may gusto kayong i-check. Ay, paano kaya niya ginawa ito? Ano yung code para dito sa ah, element na ito or sa object na ito? Pwede kayo mag-control U, no? Ang tawag natin doon ay yung view page source. Makikita nyo doon yung buong code ng web page na yon kung nasaan kayo. Okay?